Bakit ang Catholic, pag sumali sa ibang Christian church, nire-require nila ito na magpabaptize ulit? Hindi po ba valid ang baptismal ng Catholic? Kaya dapat i-baptize sila ulit? So yan po yung sasagutin natin sa video na ito. So shalom everyone, this is Pastor CJ. Siguro maganda, sasagutin po natin tong video na ito sa pamamagitan ng pag-e-educate ko sa inyo kung ano ba yung tamang bautismo ayon sa Biblia. Nang sa gayon, hindi naman po nagmumukhang umaatake ako sa Katoliko at kayo na lamang po ang pumusga kung tama o mali yung bautismo na ginagawa ng Katoliko according to Bible. So let's get started. Una, simulan po natin ito sa salitang what. What is baptism? Ano nga ba ang bautismo? Una, dapat po natin maintindihan na ang bautismo po sa Greek word niyan is baptizo. Ang ibig sabihin po ng bautismo ay immersion or paglubog deep underwater. Meron ba tayong biblical proof niyan? Basahin po natin yung Matthew chapter 3 verse 16. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. Makikita po natin si Jesus Christ kung binautismohan, he went up out of the water. So meaning to say, siya po ay nilubog. Sinabi po ng Acts chapter 8 verse 38 to 39. Then both Philip and the eunuch went down into the water, lumubog, and Philip baptized him. When they came up out of the water, so makikita din po natin umahon siya sa tubig. So meaning to say, walang aahon sa tubig kung hindi po nilubog. So makikita po natin ang konsepto ng bautismo ay paglubog sa tubig. So ano po ba yung nangyayari sa bautismo po ng Katolik? Ang bautismo po doon, binabasa lamang yung ulo ng baby. Hindi po nilulubog yung baby. So makikita po natin, hindi po ganun yung baptism na pinapakita ng Biblia. Kasi ang baptism po ay paglubog, immersion. Sasagutin po natin ang mga argumentong ito sa tatlong punto. Number one, hindi po sinabi ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na ang bautismo mangyayari lamang by way of sprinkling and pouring. Ang sinabi ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, mangyayari yung bautismo at magagamit po yung mode of baptism by way of immersion, sprinkling, and pouring. So mali po yung notion ni Pastoy na sprinkling or pouring lang yung paraan po natin sa tinatawag na pagbautismo. Number two point, yung understanding po kasi ng bautismo according sa Christian tradition and Christian teaching, hindi lang po by way of immersion. Even nga yung strong concordance, mababasa po natin na itong tinatawag na bautismo, hindi lang po by way of immersion, kung hindi by way of moisten a part of one's person. So ibig pong sabihin po yan, pag sinasabi po natin na ang word baptizo, yes, principally, or itong tinatawag na first meaning po niya, yung immersion, to dip into, or to dip in, or to dip into the water, hindi po ibig sabihin na yan lang po yung meaning. Kung hindi, meron mo pong marami pang meaning. And isa po dyan, yung tinatawag na to moisten a part of one's person. According po yan sa Greek concordance. And at the same time, according sa understanding ni Martin Luther sa Luther's Small Catechism, na yung tinatawag na baptism, ang meaning po niya, yung application po niya, by way of immersion, by way of washing, and by way of tinatawag na pouring. Hindi lang po by way of immersion. So mali po yung notion ni Pastoy na immersion lang yung tinatawag na bautismo. Hindi po. Mali po yun. Number three, ayon sa katuruan ng mga apostol, makikita po natin sa banal na kasulatan, meron pong sinasabing may in-immerse. Yes, pero hindi po lahat in-immerse. Kahit na nga ang Panginoong Jesucristo, kahit hindi po yun na Christian baptism, yung natanggap po niya, bautismo po yun na ginawa ni Saint John the Baptist. Ang bautismo po natanggap po natin, yung bautismong isinugot ng Panginoong Jesucristo, Saint Matthew chapter 28, verse 19. Hindi po yung kay Saint John the Baptist. Kasi yung kay Saint John the Baptist, wala po tayong matatanggap na grasya po doon. Yung matatanggap po natin na bautismo dapat is yung bautismo na isinugot ng Panginoong Jesucristo, kasi nandyan po yung grasya. Hindi po yung bautismo po ni Juan. And even yung bautismo ni Juan na ginawa doon sa Panginoong Jesucristo, hindi po by way of immersion. Yes, pumunta po sa tubig. Kasi nandoon po kasi sa river si Saint John the Baptist. Pero hindi po ibig sabihin na, kung titignan po natin yung konteksto sa tinatawag na bautismo, after the baptism, he went up to the water. Ibig po sabihin po niyan, ibig sabihin na ang Panginoong Jesucristo, lumabas po siya sa tubig or umahon po siya sa tubig. Bakit? Kasi lumubog po siya doon . Pero hindi po ibig sabihin na nalapawan po yung yung ulo po niya sa tubig. And according sa Christian tradition, gumamit po ng tabo si Saint John the Baptist. Tabo po sa atin ngayon Ewan ko lang kung ano po yung, basta gumamit po siya ng instrument to pour the water sa ulo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sa Christian tradition, yung symbol o yung tinatawag na
parang presentation po sa bautismo ni St. John doon kay Panginoong Jesucristo, nakapuring. Hindi po by way of immersion. Okay. So, yan po. Number 2, si St. Paul, binautismuhan, hindi po by way of immersion kasi binautismuhan po siya sa loob po ng bahay. Acts chapter 8 verse 18 to 19 or 17 to 19 rather. So, makikita po natin na si St. Paul pumasok doon sa bahay, nandoon sa loob ng bahay, pumasok si Ananias, pinatungan po siya ng kamay. Then after on that, may mga nahulog na mga kaliskis sa kanyang mga mata. And at the same time, after on that, binautismuhan po siya. Saan po? Sa loob po ng bahay. So, hindi po pwede na ilulubog po siya doon kasi, siyempre, disyerto yung Middle East, Jerusalem. So, hindi po mangyayari po yung too deep. So, kaya nga, again, wala pong tutol ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana na one of the modes of baptism, immersion. At gumagawa po ang Iglesia Katolika sa bagay na yan. Kaya nga po, meron po tayong mga parokya na meron po mga baptismal tub. Di ba? Kasi kung gusto ng catechumen na magpabautismo po siya by way of immersion, mangyayari po yan. Pero mostly sa practice po natin, lalo na po sa Pilipinas, kasi most na binabautismuhan mga bata. So kaya nga pupuring or tinatawag na sprinkling. Mali po ba yun? Hindi. Kasi yung practice na yan, nanggaling po yan sa mga apostol mismo. Sa doktrina po mismo ng mga apostol na itinuturo from the 1st and 2nd century. Ano po yung basis po natin? Yung Didache, one of the oldest document ng Christian na religion. At sinabi ng Didache na yung tinatawag na mga apostol noon sa katuruan ng mga apostol, pag mag-a-administer po sila ng bautismo, gagawin po nila yung tinatawag na puring or sprinkling. Yan po. So, kung sasabihin po nila na mali po yung bautismo ng Katoliko, puring and sprinkling, mag-aral pa po kayo ng mabuti concerning Christian tradition. Bakit po? Kasi, kung hindi po kayo mag-aaral ng mabuti concerning Christian tradition, hindi nyo po malalaman po yung katotohanan. At mananatili po na yung style po ni stereotype, kung baga, kung ano po yung narinig lang ninyo, hindi po kayo nagre-research kung ano po yung ginawa ng unang mga Kristiyano. So, mangyari po dyan, talagang ililiis po ninyo yung tinatawag na tao. And lastly, sa scripture po kasi, gumamit po sila ng term na baptism, hindi po ibig sabihin na immersion lang. For example, yung 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to 2, yung mga Israelita, yung dumaan po sila sa dagat. So, ang ginamit po ni St. Paul, the term po doon, na bautismuhan silang lahat. Ibig po bang sabihin na deep into the water po sila? Hindi po. Hindi. Dumaan lang po sila pero nabautismuhan po sila. So, ibig sabihin, yung understanding po ng word na baptism, hindi lang po nakatali doon sa immersion. Hindi po. Bakit po? Kasi according to St. Peter, 1 Peter chapter 3, verse 18 to 21, yung bautismo hindi po paghuhugas sa ating katawan, kung hindi ang paglilinis sa konsensya po natin. Sabi sa'yo, patanlag na to. Umaga. So, yan po mga sir. So, itong sinasabi ni Pastoy, partly correct, partly wrong. Bakit partly wrong po? Kasi meron po siya mga information hindi po niya sinasabi. Hindi po niya sinasabi dahil hindi po niya alam or hindi po niya sinasabi dahil gusto po niyang tabunan or hindi po niya isabi yung tinatawag na katotohanan. So, pagsisinungaling po yan. And alam naman po natin kung sino po yung ama ng mga sinungaling, ang dyablo. So, itong taong ito, o anak po siya ng tinatawag na dyablo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo
sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa atin pong screen, and pwede nyo po kaming i-message sa atin pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.